Sui Consultancy. www.pakbettv.com. Saan nakapwesto ang mga salamin mo sa bahay, kapakbet? Tingnan mo ngayon dahil baka malas pala ang pwesto nito sa bahay. Ang salamin, mga kapakbet, ay isa sa mga essential items na pwede nating ilagay sa loob ng ating bahay at maaari rin itong magbigay o magdulot ng swerte sa atin kung ang pwesto nito ay hindi malas. Sa makatuwid, kung ang pwesto ng salamin mo sa bahay ay malas, malas din ang ihahatid nito sa inyong mga buhay. Kaya naman, mga kapakbet, ibibigay ko sa inyo ang concise list ng mga malas na pwesto ng salamin sa bahay. Kaya i-check na ngayon ang salamin nyo sa bahay. Una, salamin sa likod ng upuan o sofa. May tinatawag tayong command position pagdating sa feng shui, mga kapakbet. At para sa mga sofa o upuan sa bahay, ito dapat ay nasa command position. Ibig sabihin, dapat ito ay may solid backing, hindi salamin ang nasa likod nito. Ito ay nakaugat sa paniniwalang ikaw ay suportado. Kaya naman, kung may salamin sa likod ng sofa nyo sa bahay na kung saan ang salamin ay hindi matibay at hindi solido, malaki ang tsansa na kayo ay mawawalan ng suporta mula sa ibang tao. Sa kaparehong oras, kayo rin ay binabackstab ng mga tao mong tinuturing na kaibigan. Kaya, kung sa tingin nyo ay binabackstab kayo, kapakbet, i-check nyo na ang pwesto ng salamin sa bahay. Ikalawa, salamin na nakatapat sa kama ng kwarto. Pagdating sa feng shui, isang pagkakamali o big no-no ang salaming nakatapat sa kama ng kwarto kahit ito ay nasa gilid lang basta nakikita ang kama mula sa salamin. Bawal yun, mga kapakbet. Sa mundo ng metaphysics, ang ating mga kaluluwa raw tuwing gabi, mga kapakbet, ay naglalakbay at kapag may salamin sa tapat ng kama, ito ay nagbibigay ng problema sa kaluluwa na bumalik ng maayos sa katawan. Kaya ito ay magreresulta sa kakulangan ng tulog, mood swings, dull aura at mga problema kinabukasan. Kung ang salamin naman ay nakatapat sa master bedroom, may chance na magkaroon kayo ng third-party issue-related relationship problem. Ikatlo, salamin na nakatapat sa mga pintuan ng bahay. Ang mga pintuan na nakatapat sa pintuan din, mga kapakbet, ay isa sa mga ipinagbabawal pagdating sa feng shui. Ito ay dahil gagawa ito ng clashing energies at magiging mainitin ang ulo ng mga tao sa bahay. Kaya naman, kung may salamin ka sa bahay at ito ay nakatapat mismo sa mga pintuan o isa sa pintuan ng bahay, bawal ito. Isa itong malas na pwesto ng salamin, mga kapakbet. Nagmumukha kasing may dalawang pintong magkatapat kung may salamin sa tapat ng pintuan ng bahay, lalong-lalo na ang main door ng bahay. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store, Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikaapat, magkatapat na salamin. Bawal ding ipwesto ang isang salamin sa tapat ng isa pang salamin. Maganda naman ito, mga kapakbet, dahil nagmumukhang maluwang ang bahay. Ngunit ito ay hindi maganda para sa enerhiya na meron kayo. Ito ay dahil ang dalawang salamin na magkatapat ay naglilikha ng tinatawag nating mga dimensions at ito ay magbibigay ng iriyin na kung saan negative energy ang dadaloy sa bahay. Pwede lang ito sa bahay, mga kapakbet, kung ilalagay nyo ito sa bandang gym section o kung may dance studio kayo. Kung wala namang strong purpose ang dalawang salamin na magkatapat, alisin na ang isa. Ikalima, salamin na nakatapat sa stove sa kusina ng bahay.
Ang kusina ng bahay mga kapakbet ay may malakas na fire energy dahil sa presensya ng stove at hindi maganda kung may salamin pang nakatapat sa stove sa kusina ng inyong bahay. Dodoblihin ng salamin ang fire energy na nanggagaling sa stove at ito ay kakalat sa buong bahay at hindi ito maganda para sa ikabubuti nyo mga kapakbet. Maaring maging mainitin ang mga tao sa loob o hindi kaya ay palagi kayong nawawala ng pera. Ika-6, salamin na nakaslant ang pwesto. Kung ang salamin nyo sa bahay mga kapakbet ay nakapwesto in weird angle, malas din ito. Halimbawa, kung ang salamin nyo ay nakaslant, hindi ito maganda. Sinasabi na kapag ganito ang salamin nyo sa bahay, ito ay manghahatak ng negative energy at evil spirits, kaya naman dapat lang itong iwasan. Isa sa mga praktikal na pangontra laban sa mga nabanggit na pwesto mga kapakbet ay ilipat ang salamin sa ibang pwesto maliban sa mga nabanggit na pwesto ng salamin dahil malas ang mga nabanggit. Kung hindi naman kayang ilipat, takpan na lang ito ng tela kapag hindi naman ginagamit o hindi kaya ay maglagay kayo ng mga feng shui cures para ito ay makontra. Tandaan mga kapakbet na ito ay gabay lamang. Nasa sa atin pa rin kung ito ay ating susundin at wala namang masama sa pagsunod. Kaya kapakbet, i-check mo na ang pwesto ng salamin mo sa bahay ngayon. Patingin naman kami. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.